Lang po mga kapuso, sa punto pong ito ay makakasama po natin si Senadora De Lima. Ayan, live po ito galing sa Senado. Hello, Senadora, magandang gabi po. Senadora, narinig niyo pa ako? Senadora, good evening. Magandang gabi po, si Mike Enriquez po ito. Magandang gabi, Mike. Opo, live po. Sino po ang kasama nyo? Si Vicky Morales ang kasama ko po ngayong gabi sa 24 oras, Senadora. Magandang gabi rin na Vicky at saka sa mga nanonood ngayon ng 24 oras. Senadora, ano ang plano nyo ngayong pinalayas kayo bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights? Naku, ang ganda ng pagkakasabi nyo. Pinalayas ako sa pagka-chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Una-una po, bukas po, plano ko rin po na mag-deliver ng sarili kong privilege speech parang pansagot dun sa mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, at ihahayag ko rin ang nararamdaman ko sa ginawa sa akin ngayon, at ihahayag ko rin po kung ano rin ang susunod kong hakbang. Opo. Pag-iisipan ko po ng gusto, I will sleep over this, pero syempre halong emosyon po ang nararamdaman ko ngayon. Kaya nga ho kanina, hindi ko rin napilitan yung sarili ko na habang nagsasalita si Senator Alan na mag-walk out na lang ako. Kasi lalo na-sense ko na po yun, na nung nag-move po si Senator Frank Drilon na isuspend muna yung proceedings o yung hearings bago mag-deliver ng privilege speech si Senator Alan, at na-outvote nga po kami. And then, nung nakikinig na po ako dun sa mga sinasabi ni Senator Alan, na-anticipate ko na rin po na yung direksyon ng kanyang statements, dahil siniraan nga po ako ng siniraan. He was imputing again ill motive on my part. Ay sabi ko, ang patutunguhan nito is siguro paalisin na nga ako as chair of the Committee on Justice and Human Rights. In other words, it's a done deal. In other words, pinag-usapan na nila ito. Plinano na ito. Since may ilang araw ngang gap, yung mula nung Thursday na nagkaroon ng hearing na prinisenta ko po si Mr. Matubato, na nakita nyo naman ho kung gaano ka-explosive yung kanyang testimonya. So sigurado po ako na kung dati ng galit, at nakikita naman natin yun, hinahayag naman ho publicly ng ating Pangulo yung kanyang ngit-ngit sa akin, di lalong nang ngit-ngit yon nung narinig nga niya ho yung mga sinabi nung si Mr. Matubato, at ganun nga po ang nangyari. Bagamat medyo tahimik po ang ating Pangulo, siguro ho napapansin nyo na wala po siyang parang reaksyon. Pero alam ko po na meron silang mga hakbang na ginawa at ginagawa para nga tuluyan nga po akong ipitin. So, ng paniniwala ninyo, Senadora, kasama si Pangulong Duterte dito sa ginawang pagpapalit sa inyo bilang chairman? Wala pong duda. Wala po akong duda dyan. Katulad nung gagawin sa akin sa House mula bukas, sa pagsimula nila ng House inquiry na yan. Tapos ito na naman po na numbers game, majority po ang nag-oust sa akin bilang chair ng Committee on Justice. Wala po akong duda na meron hong kinalaman dyan ang ating Pangulo. Bagamat rinirespeto ko po ang aking mga kasamahan, siguro po pwede kong masabi na naiintindihan ko ang ginawa nila. Opo, okay. Pero uulitin ko po yon, imposible po, walang kinalaman dito ang ating Pangulo. Senadora, sabi po nung kapwa nyo Senador Cayetano, ginagamit nyo raw ang Senado sa paninira sa Administrasyong Duterte, kaya nagbumuka raw tuloy hindi sibilisado Pilipinas at mga Pilipino. Ano po reaksyon nyo dyan, Senadora? Alam mo, isa nga ho yan sa hindi ko maintindihan. Ako po ang sinisisi nila kung bakit sumasama ang imahe ng ating bansa sa mata ng international community. Ang sumisira po sa ating bansa sa mata ng international community, kaya ganyan ang atensyon ng international media, ay hindi dahil kay Leila De Lima, kundi dahil sa patayan na yan. Kung hihintuin ho nila, kung mahihinto po yung mga patayan na yan, mahihinto rin po
ang atensyon na yan na nakukuha natin sa international media. Opo. Sigurado po ako dyan. Opo. So wag ho nila akong sinisisi. Okay, Senadora, habang humaharap po sa inyo itong si Ginoong Matubato nung isang linggo sa komite ninyo, meron ng mga nagsasabi na yun daw mga pinagsasasabi ni Ginoong Matubato, walang kinalaman doon sa original na dapat tinatalakay ng komite ninyo tungkol sa mga extrajudicial killings. Ano po masasabi nyo dyan? Hindi na naman po yun tama. Paano po nila sasabihin na walang relevance ang testimony ni Mr. Matubato doon sa inquiry into the spate of killings? Na narinig naman ho natin si Mr. Matubato na para bang yung sabi nga niya, nung nakikita niya yung mga patayan, ay naalala niya yung mga pinaggagawa nila noon sa Davao, sa DDS. Nakikita natin yung pattern. Di ho ba, one of the pattern na pinoint out is that yung yung paglalagay ng mga baril after patayin, yung mga paggagamit ng mga packing tape, paggagamit ng mga motorcycle riding men. So nandyan ang pattern. So how can they ever say na hindi ito relevant, yung testimony ni Mr. Matubato sa usapin ng mga patayan ngayon? Inaakusahan niya ang Pangulo na siya ang nag-uutos noon at sa DDS. Ang dati siyang mayor, ngayon Pangulo na po. Hindi na ho tayo wag na ho tayong maglukuhan na ilang beses na naman ho natin naririnig sa bunganga mismo ng ating Pangulo kung paano niya i-tolerate, kung paano niya i-inspire ang mga pagpapatay. Okay, Senadora. Alas 9:30 bukas ang opisyal na schedule ng pagdinig sa Kamara. At sabi nila, kortesiya, natanggap niyo na ba yung imbitasyon ninyo para dumalo doon? Wala po akong natatanggap pang imbitasyon from the House Committee. Pero kahit nga po meron silang imbitasyon, wala po akong kabalak-balak na pumunta doon. Opo. Dahil alam ko naman na done deal na rin po yan. That's really a kangaroo court. With due respect to the members of the House, pero dapat maintindihan po rin po ako nila na hindi po ako papayag na pupunta ako doon, makikinig ako sa mga kasinungalingan ng mga testigo kuno nila. Opo, Senadora, huling tanong na po ito. Sa inyong privilege speech, sa hapon po yun sa umaga yung pagdinig sa Kamara. May maririnig mo kaming mga tugon ninyo doon sa mga ilalabas sa Kamara na ang ilan, mukhang alam na yata ng lahat Senadora. Titingnan ko pa ho, Mike, no? Titingnan ko po kung isasama ko po yan sa privilege speech ko, yung mga magiging reaction ko, kung meron ng mga lumabas na mga testigo ko dyan sa House inquiry na yan. Although yung unang announcement ko po sa media kanina, kung pwede sana, wag na muna akong tanungin sa mga reaction ng mga testimonya na yan hanggat matapos yung mga testimonya na yan. But I'll play it by ear, titingnan ko kung pwede ko yan isama din sa aking privilege speech. Pero ang pinakatugon po, thrust po ng aking magiging privilege speech tomorrow ay bilang sagot dun sa mga sinabi po ni Senator Alan Peter, tsaka yung bilang reaksyon dito po sa ginawa po sa akin ng mayoriya dito sa Senado. Senadora, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din po.